Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat. Hayaan mo itong mga salita na ito tumimo sa aming isip, tumimo sa aming puso. At lagi naming manamnam ang katotohanan na ito, hindi lang para sa akin, hindi para sa amin, kundi sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kamag-anak. Samahan mo kami sa umagang ito habang kinukuha namin, tinatanggap namin ang lahat ng pagpapala ng krus ng Kalbaryo, ng iyong muling pagkabuhay sa mga patay para sa aming lahat at sa aming pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hahabol po tayo. Basa, sabi diyan, All Souls Day, All Saints Day, or saved by faith in Christ. Amen. So samahan niyo po ako sa isang kwento na ikiniwento ng Panginoong Yesus doon sa mga taong namatay na at kung nasaan sila nung si Jesus ay hindi pa napapako sa krus, nung si Jesus ay hindi pa nabubuhay sa mga patay. Handa na po ba kayo? Okay, ito po yan. Mababasa natin yan sa Luke chapter 16, verse 13 to 17, 19 hanggang 31. Okay po ba? Sabi ng Panginoong Hesus, kausap ng Panginoong Hesus yung mga religious leader sa panahon nila. Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, ang isip ay puro pera. Sabi ni Jesus, walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Bago niya ho pinasok yung storya ni Lazarus at nung mayaman. Sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya yung isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa pera at sa kayamanan. Nandiyan po ba kayo? So mahaba to. So pag-aralan natin ganyan ho, mag-aral ng Bible. Context, historical, para hindi tayo nawawala. So sino yung audience niya? Yung mga Pariseo at Saduceo. Mga spiritual leader ng panahon na yan. Sabi niya, nang marinig ito ng mga Pariseo, basahin nyo. Si maraming tao nakakapagsakripisyo para sa pagkakaperahan, pero hindi nakakapagsakripisyo para sa kaligtasan. Pag pera ang labanan, okay ako dyan, sama ako dyan. Pag magligtas, mag-share, wala akong time. Yan ang tao. Pero pag pera, kahit na sa taas ng Mount Everest siya, nakakitin niya. 1 milyon, nakakitin niya. Pero dalhin mo pamilya mo, share mo to. Ay, naku, mahirap yan. Mahirap pag talagang... Pero pag pera, kahit gaano kahirap, madali. Nandiyan po ba kayo? Ganyan ho tayong mga tao. Kaya sabi ni Jesus, nang marinig ito, sinusulat ni Luke, nang marinig ito ng mga Pariseo, hindi kayo pwede maglingkod ng sabay sa pera at sa Panginoon. Magagalit ka sa pera, mamahalin mo yung Panginoon. O magagalit ka sa Panginoon, mamahalin mo yung pera. So mamimili ka lang, hindi ho pwedeng sabay. Tingin kayo sa akin, hindi ho pwedeng sabay. So yan ang sinasabi ni Jesus. Nang marinig ito ng mga Pariseo, ng mga sakim sa salapi, kinutya nila si Jesus. Kaalam mo kung sino naman itong nagsasalita na ito. Dami-dami mong sinasabi. Kinutya nila si Jesus. They derided him. Sabi ni Jesus, verse 15, kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao, ano ang mahalaga sa tao? Ayon sa context. Sabi ni Jesus, ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Pag ginagawa sinasabi niya, kayo, Panginoon nyo pera, mga mukha kayong pera. Ayoko nang sabihin sa inyo, sa atin, doon sa Pariseo. Kinutya nila ng kinutya si Jesus. Alam ng Diyos ang puso. Ayan po, alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso. Pag binasa nyo lang yung verse 15, hindi nyo kinuha yung buo, pinaliwanag nyo, mawawala kayo sa storya ni Jesus.
Verse 16, ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. Doon natin kukunin yung ating pagbubulay-bulayan. Sabi ni Jesus, kasi mga tagapagturo ng kautusan ito mga Pariseo, sabi niya, ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan, taga-bautismo, si John the Baptist. Buhat noon ay ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang lahat ay nagpupumilit na makapasok dito. Verse 17, mas madali pang maglaho ang langit at ang lupa kaysa mawalan ng bisa ang kahit isang tuldok ng kautusan. So that's verse 17. Paliwanag natin si John the Baptist. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan sa tagapagbautismo kaysa sino mang sinilang sa daigdig. Sabi ni Jesus, tandaan nyo, yung the law and the prophets ay natuldukan nung dumating si John the Baptist. Bakit to? Tapos sabi ni Jesus, higit na dakila si John the Baptist kaysa sa sino mang sinilang sa daigdig. Bakit po? Kasi lahat ng mga propeta, Saduceo, Pariseo, tinuturo nila yung kautusan. Nung dumating si John the Baptist, tinuturo niya si Jesus. Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nung dumating si John the Baptist, piniproklama na yung mabuting balita. Ngunit, sabi niyan, ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Ano ibig sabihin ng least? Yung mga taong least kasi sumasampalataya lang kay Jesus, yun, mas dakila kay John the Baptist. Nandiyan po ba kayo? Si John the Baptist, tinuturo si Jesus. The law and the prophets were until John. Kasi si John, hindi na law and prophets tinuturo niya. Tinuturo niya na si Jesus. Kaya dakila si John the Baptist. Sa lahat ng mga propeta, sa lahat ng mga sinilang ng panahon niya. Ngunit mas dakila ka kung sasampalataya ka kay Jesus. Naintindihan niyo mo ba? So yun po yung background. Amen. Mula nang mangaral si Juan taga-bautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Verse 13. Sapagkat, for all the prophets and the law prophesied until John. Sapagkat hanggang dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siya naghahatol tungkol sa kaharian ng langit na nagpapakilala ng kaharian ng langit. Pero nung dumating si John, tinuturo na si Jesus. Look! Siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? So pinakita ko lang sa inyo yung background, tapos nagkwento si Jesus. Kasi ang kwento, ang background ng Luke chapter 16, yung mga mayayamang, mga mukhang pera, mga mayayamang, wala namang pagmamahal sa Diyos, yung mga mayayaman o mapera na wala namang pagmamahal sa kapwa. Pinupunto na. Wala namang sinasabi si Jesus, pero nagalit yung Pariseo at yung Saduceo. Bakit? Kasi mukha silang puro pera. Tapos kinento ni Jesus ito. Nakita niyo yung context? May isang mayamang, laging nakasuot ng mamahaling damit. Sa English, there was a certain rich man. You see? That's the background of the story of Jesus. Mga mayayaman, kita niyo po, kung gusto mong yumaman, hindi mo kailangan si Jesus. Yayaman ka kahit walang Jesus, pero hindi ka pupunta sa langit. Ito, gusto niyo ng pera, dumami pera, dadami pera niyo. Focus kayo dyan, dadami. Pero walang kapatawaran ng kasalanan. Panginoon niyo yung pera, yayaman kayo. So ito, nagkwento ngayon si Jesus. There was a certain rich man who was clothed in a purple and fine linen. Sa panahon natin, mga Louis Vuitton, Hermes sa mga damit. Ang sapatos ay Balenciaga. Yan yung mamahalin. Nakadamit ng Louis Vuitton, nakasuturon ng Louis Vuitton, nakabag ng Hermes. Yayaman yan.
there was a certain rich man who was clothed in a purple and fine linen and fared sumptuously every day. Ang ibig sabihin ng fared sumptuously, ang pagkain niya, luxurious, expensive gourmet of dishes. Every day. Look. Yaman ba? Yaman. Sobra. Parang yung mga Nipo babies, di ba? Kumain sa isang hotel, nagbayad ng hundreds of thousands. Yaman. May 3 helicopter, may isang grabe. Oh, may isang mayamang lagi nakasuot ang mamahaling damit, sagalang-sagana sa pagkain araw-araw. Luxurious, expensive, gourmet of dishes, not once a week. Every day. Nakita niyo yung background ni Jesus bago niya sinabi yan? Yung mga tao, gusto-gusto yumaman. Yayaman ka po talaga. Pero masasacrifice mo yung kaligtasan mo at buhay na wala hanggan mo pag hindi mo binalanse yung buhay mo. O, tingnan nyo. May isa namang pulubing, nagngangalang Lazaro, natatad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may gate o pintuan ng mayaman. So, yung pulubi may pangalan. Yung mayaman, sabi sa Greek, ang pangalan nila Dives, mga rich people. Amen po ba? Verse 20. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong na uhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Nung panahon nila, yung mga ganong mayayaman, yung super yaman, alam niyo po, sa sobrang malangis, mataba yung kamay, ang pinanghuhugas nila ng kamay nila, ay yung dinurog na tinapay, tapos pinupunas sila para kumapit yung mga, yun lang ang hinihintay ni Lazaro. Hindi yung mga kinakain niya, kundi yung pinapunas siya ng kamay. Yun lang hinihintay ni Lazaro. Kasi yung pinapunas niya ng kamay, tapos kumain ng mga masasarap, mga steak, tibong, po. Ano may pinakamahal na beef? Corn beef. Yung beef sa Japan, ano tawag doon? Wagyu. O, di siyempre, naglalangis yung kamay mo. Hindi ho sila naghugas. Ang pinanghugas nila, yung mga pira-pirasong tinapay. Para doon dumikit yung... Yun ang hinihintay ni Lazaro. Hindi yung mga gourmet. Oh, grabe to. Verse 22. Kaya lang namatay sila. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sino nagkikwento nito? Hindi ko kayo marinig. Sino nagkikwento nito? Si Lord Jesus. The beggar died and was carried by angels to Abraham's bosom. So, nang namatay yung beggar, ineskorta ng mga anghel, dinala doon sa Abraham's bosom. Ang context nito, sinasabi ni Jesus to sa mga Jews. Kasi si Abraham ang ancestor ng mga Jews. Naintindihan niyo ba? Siya yung lolo ng mga lolo, ng mga lolo, ng mga lolo, ng mga Hudyo. Tapos siya din yung katulad natin, pag nanampalataya tayo kay Jesus, siya yung ating tatay sa flesh, in the faith, right? Mamaya papakita ko sa inyo. So it takes time. Pag kayo ho ay umaatin, lalo na ho dito, it takes time para i-guide natin yung truth. Hindi ho pwede sinushortcut natin at anuhin lang kayo. Hindi po. You must know the truth and the truth will set you free. So the rich man also died, pero walang escort. Wala. Walang angel. Pero si Lazarus, wow. Kinaon siya. Although, sigurado, nung namatay yung mayaman, may funeral. Isang katutak na maraming, ang haba ng niya, puro bulaklak, ang daming bulaklak, tapos nakakaro pa rin siguro yan, nakakarwahe, super siguro, 1 linggo binurol, sa mundo. Pero di ba? Wala, pero sa harapan ng Diyos, nilibing lang siya. Sa gitna ng kanyang pagdurusa,
So yung lugar, kung nasaan sila, nasa Hades silang pareho. Tawag dyan, being in torment in Hades. Tingin po kayo, bago namatay si Jesus, there was a place of Hades. Ano yung place of Hades? The place of the dead. Hindi ho dead na katawan. Ito, pupunta sa lupa. Yung spirit, the soul, the spirit. That's where the people is. Nandyan po ba kayo? Kaya sabi na, mula sa lupa, babalik na kusa. Galing ka sa alabok, babalik ka sa alabok. Amen. So yung Hades is a place, immaterial place, na nandoon si Lazaro, kaya lang kay Lazaro, in the place of Abraham, place of comfort. Tapos itong mayaman na to, nandoon din, kaya lang in a place of torment. Tapos sa gitna niyan, merong gulf. Di ba? Babasahin natin. So pinapaliwanag ko lang sa inyo ahead of time. Amen po ba? And so Abraham, isipin niyo po, sabi na dito, when the rich man lifted up his eyes, so ibig sabihin, medyo malapit lang yung lugar. Naintindihan niyo? Kumbaga, nandito si Lazarus, nandun kay Joel yung rich man. Kasi nung tumingin siya, nakita niya, nandoon si Lazarus. And so Abraham, far off, and Lazarus, ang ibig sabihin ng Lazarus, God is my help. Natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Ang ibig sabihin ng Lazarus, si Lazarus, ibig sabihin ng pangalan niya, God is my help. God is my salvation. Pulubi siya, pero nananampalataya siya, naniniwala siya sa Diyos ng langit at lupa. Yung mayaman, wala, pero marami siyang pera. Nandyan po ba kayo? O, siyempre, sinabi ko na yung kwento, pag tinanong ko, anong gusto nyo, si Lazaro o yung mayaman? Dahil alam nyo na yung kwento, sabihin nyo, kung hindi nyo alam kwento, walang kwento ganyan, anong gusto nyo, yung mayaman o si Lazaro? O, di ba? Mga Pariseo kayo. Di ba? Wala namang sinasabi si Jesus. Sinabi niya lang, wala namang magsisilbi na lang Panginoon. Sabi niya, siraulo to ah. Sinutya nila si Jesus. Kasi, mukha silang so nakita niya yung mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. O tingin, yan po yung Hades, it's a place of the dead. Waiting area yan. Remember, hindi pa namamatay si Jesus. Right? Hindi pa nabubuhay sa mga patay. Buhay pa si Jesus ang sinasabi yan. So lahat ng mga namatay, nang hindi pa namamatay at nabubuhay na muli si Jesus, nandun sila sa Hades. Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, nandun ka. Pag naniniwala ka, nandun ka kay Abraham's bosom. Pag hindi ka naniniwala, nandun ka din sa Hades, pero sa place of torment. Hindi pa namamatay at nabubuhay sa mga patay si Jesus. O, tingnan niyo po. So, hindi ho yan impyerno ha? Hades. Waiting area, place of the dead. Pero buhay. Kasi yung spirit yung nandoon, kaluluwa. Nakikita ba yung spirit at kaluluwa ng tao? So, hindi mo nakikita yan. Bakit ka maniniwala dito? Kasi ang nagkikwento nito, yung Diyos na nagkatawang tao, si Jesus, yung Panginoon natin. O, tingin. Iba yung hell as eternal fire or Hades, na sinasabing hell na place of death, waiting area. Ito po yung hell. If your hand cause you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life maimed rather having two hands to go to hell. Galing yan sa word na, basa, Gehenna. So, iba yung Hades, hell na nilalagay ng translator, naggugulo-gulo, pero pumunta ka sa original, makikita mo. So, yung Gehenna na hell, eternal fire, into the lake of fire that shall never be quenched,
where the worms does not die and the fire is not quenched. That's the lake of fire. Gehenna. Ito pa, isa pa. Para alam nyo, para pag nandiyan na tayo, kala nyo, kala nyo, kwento-kwento kutsero lang pinag-uusapan natin dito. Ito ang buhay talaga mangyayari. Oh. Sabi ng Matthew 25 verse 41, then God will say to those on the left hand. On the left hand, yung mga taong hindi naniniwala at hindi nananampalataya kay Jesus. Depart from me, you curse into yung Gehenna, hindi yung pinipare sa tao. Yung everlasting fire na hindi mo mamatay, pinipare yon para kay Satanas at sa kanyang mga kampon na mga anghel. Hindi yun para sa tao. Bakit pupunta yung tao doon? They will not accept the gospel of Christ. They will not accept the offer of God's salvation through Christ. The gospel of Christ, the gospel of grace. Aayawan nila yon. Kaya sila pupunta dyan. Amen. Ito pa, isa. Revelations 20, 13, 15. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into, basa, whom? This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into, hindi ko kayo marinig, lake of fire. Sa Old Testament, yan yung lugar nila, place of Gehenom ng mga Hudyo. Yung place of Gehenom, isang clip to, isang lugar to, doon nila tinatapon yung mga patay na hayop, lahat ng excrement nila, lahat ng basura nila doon tinatapon at saka nila sinusunog, ini-incinerate. That's the interpretation of the New Testament in the lake of fire. Nandyan po ba kayo? Di ko kayo marinig. Pag naglagay ka ng, anong tawag doon, yung hindi ka magpapalibing? O pag cremate ka, dadaling ka sa incinerator. May matitira pa ba? Halos subos na eh. Ang kukunin na lang doon, abo. Kaya pag yung kaluluwa, yung lake of fire na yan, that will never be quenched, kaya hong gawin kang abo na doon, yung kaluluwa mo. Wala na. May memory, wala. Oh, look. So, it was that the beggar died and was carried by angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And being in torment in Hades, in the place of the dead, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus. Ulit, God is my help. God is my salvation. Ang ibig sabihin ng pangalang Lazarus. Yung mayaman, money is my help. Money is my salvation. Sino gusto nyo? Rich o Lazarus? Siyempre alam nyo na, Lazarus. Pero pag pinag-usama natin, pero kahirapan. Pero Diyos, sa oras ng kahirapan, siyempre, konti yan. Nakita nyo? Tingnan nyo po. Tandaan nyo, dahil namatay na si Jesus, tabuhay na magbuli, ngayon na. Kasi namatay na si Jesus, yan, hindi pa. Tingin. Lahat, ngayon dahil namatay na, tabuhay na muli si Jesus, lahat ng nananampalataya sa Kanya, mula noon na hindi pa siya namamatay at nabuhay na magbuli, hanggang ngayon, dala na ni Lord lahat sa presensya niya. Ito po. So we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent in the Lord. Right? Pag nandito pa tayo sa katawan natin, wala pa tayo kay Lord. Right? Hindi ko kayo marinig. So verse 7, for we walk by faith, not by sight. You see the context? Ang faith natin, pag nandito pa tayo sa katawan na to, wala pa tayo sa presensya ni Lord. But, we are confident, yes, we'll please
Rather to be absent from the body and to be... So lahat ng tao ngayon, noong namatay noon, ang ginawa ni Jesus, sabi sa Ephesians 4, bumaba si Jesus doon sa Hades para ibigay yung promissory notes. At kinaon silang lahat. Kaya nung nabuhay sa mga patay si Jesus, nabuhay sa yung mga nasa Jerusalem, right? So lahat ng spirit nila, they were with the Lord. Ngayon, lahat ng nanampalataya, before Jesus rose, after Jesus rose from the dead, everybody will be present with the Lord. Na kay Lord na sila lahat. Kasama ng mga mahal natin sa buhay na namatay, na nanampalataya. Kung hindi, nasaan sila? Nasa Hades. Wala pa sila sa hell. Naintindihan niyo po ba? Kasi yung hell, pagbalik ni Jesus, yun na yung final. Pang! Lahat ng mga nasa kaliwa. Lahat kayo sa eternal hell. Kasama ni Satanas at ng mga demonyo. Lahat ng nanampalataya kay Jesus, bibigyan ng glorified body, right? And will be with the Lord forever. Amen. O, tingin. Sabi niyan, what thus shall we say? That Abraham, our father, has found according to the flesh. For if Abraham was justified by works, he had something to boast about, but not before God. For what does the Scripture say? Ang ibig sabihin ng Scripture, nire-refer yan sa Genesis. The book of Genesis, the book of Leviticus, the book of Exodus. Pero ito, specifically in the book of Genesis, nung sinabing naniwala si Abraham sa Diyos, Abraham believed God, it was accounted to him for righteousness, but not by the flesh, not by the works of the law. Naintindihan niyo po ba? For the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 16, therefore, it is of faith that it might be according to grace, so that the promise may be sure to all the seed, not only those who are of the law, but also to those of the faith of Abraham, who is the father of us all. Bang! So lahat ng mga Hudyo na nanampalataya kay Jesus, lahat ng mga Gentiles na nanampalataya kay Jesus, pareho yung pananampalataya natin kay Abraham. So when we die, nung hindi pa namamatay si Jesus, they go to Abraham's bosom. But ngayon, namatay na, nabuhay na si Jesus, we are with the Lord. Pag namatay ka mamaya, bukas, ako mamaya, bukas, I am with the Lord. To be absent in the body is to be present in the Lord. Yan ang assurance ng kaligtasan natin. Hindi na tayo pupunta kung saan pumunta si rich man at si Lazarus. Amen. O, balikan natin. Kaya, just as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Verse 7. Kung gayon, maliwanag na ang nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Ang mga nananalig kay Jesus ang mga tunay na anak ni Abraham. Maging Hudyo ka man o Hintil. Dalawa lang po ang division ng mundo. Hudyo, tapos Hintil, lahat ng lahi ng tao. Pag nanampalataya sila kay Jesus, sila ang tunay na anak ni Abraham. So kung sa panahon na hindi pa namamatay si Jesus, lahat na nanampalataya sa Panginoon, they will go to Abraham's bosom. But because Jesus is now resurrected, we are now yung mga namatay, we're now in the presence of the absent ka na sa body, ibig sabihin namatay ka na, you are in the Lord. Amen. So, and the Scripture foreseeing, pag sinabi yung Scripture, ano po sinasabi diyan? Genesis to Malakay, that God, bago ito pinangyari ay pinahayag ng kasulatan na napapawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay pinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa ko. You see, the gospel was preached even hanggang nung panahon ni Abraham. Hindi po nagkakatawang tao si Jesus. The gospel of the promise of salvation. Amen ba? 9. So then those who are of faith and blessed with believing Abraham. So yung unang panahon, yung hindi pa nananampalataya kay Jesus, pag namatay sila, nananampalataya kay Jesus sa Diyos, lahat dadalhin sa Abraham's bosom. Because Abraham is the father of
faith of the Jews and the Gentiles. So, pag hindi ka nananampalataya, nandun ka rin sa Hades, kaya nandun ka sa place of torment. Verse 11, but not no one is justified by the law in the sight of God is evident, for the just shall live by faith. So, in context, yung faith ni Abraham, nananampalataya sa Diyos, ay katulad mo kung nananampalataya ka kay Jesus. Kaya si Abraham ang tatay ng mga nananampalataya sa gospel. Hudyo man o hintil. Right? So, balikan natin. So, nandoon na yung mayaman. Nandoon si Abraham. Then, he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. May apoy pa rin, pero hindi impyerno. Hades nga. Sa Tagalog, yung kulay dilaw, basa. So, yung mga hindi nananampalataya kay Jesus, nung panahon ni Jesus, buhay pa si Jesus, hindi pa namamatay, hindi pa nabubuhay na magbuli, dadalhin sila doon sa Hades. Dalawang compartment yon. Yung isang compartment, place of comfort. Yung isang compartment, place of torment. Kasi nakikita niya si Abraham Tsaka si Lazarus magkasama, right? 25. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa... Isipin mo, isip bossing pa rin. Ang mga Abraham, utusan mo nga yan si Lazarus. Isipin mo, hanggang doon sa Hades, ang napakayabang na to. Piling mayaman pa rin, utusan mo si... piling niya boss siya, tapos utusan si Lazarus. Tapos inutusan pa si Abraham. Ha? Hindi pa rin naalis yung utak. Sabihin mo kay Lazarus, isaw-saw niya yung daliri sa tubig at ilagay niya yung sa aking dila. O isipin mo yun. Pag hindi ka nananampalataya kay Jesus, namatay ka ngayon, nandiyan ka. In the place of torment. Pag nanampalataya ka sa mga relihiyon, mga panata mo, hindi direkta sa tinapos na gawa ni Jesus sa kanyang death, burial, and resurrection, dyan ka pupunta. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Verse 25, sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasarap-sarap ka araw-araw, dami mong pera, may gourmet ka, yung pinanghuhugas mo ng kamay mo na tinapay, yung lang hinihintay ni Lazarus, hindi mo pa maibigay. Kaya, napakadamot ng mayaman na to. Nandiyan mo ba kayo? Hindi ko kayo marinig. Para sa pagkakaperahan, lagi may oras. Pero para sa Diyos, para sa gospel, walang pera. At walang oras. Nung nasa lupa ka pa, nagpasasa ka. Si Lazaro, yung hinihintay na, hindi naman naghintay yan ng wagyu at beef, hinihintay lang yung pinagpahiran mong mumo. Hindi mo nabigay. Yaman mo. Pero dahil si Lazaro, sa Diyos umaasa, ngayon, inaaliw siya rito. Samantalang ikaw, basa, na may sa sobrang hayahay ni Lazaro, hindi na nga nagsasalita si Lazaro, si Abraham na lang Ay, naku, ayoko ng pansinin niya. Masakit ng ulo ko. Bahala ka na dyan. You see, buhay sila, di ba? Spirit, your soul. Kaya yung tao, di ba, lagi natin sample, tingin po kayo sa akin, pag namatay ka, kahit sipain ka sa mukha, hindi ka nakikilos, patay na yan Kasi lumabas na yung kaluluwa mo, yung spirit mo. Spirit, kaluluwa is one. Kaya kahit turukin mo yung mata nung nasa kabaong, hindi naaaray yun. Ngayon, turukan kita sa mata. Dahil nandiyan pa yung spirit at kaluluwa. Subukan natin. Sino gusto maging model? Tusukin ko yung mata mo ngayon pag hindi ka umaray dyan.
Pero pag nagsakabaon ka na, kahit ganunin yan, wala. Dahil wala na yung kaluluwa mo. Naintindihan nyo? Pag unbeliever ka, to be absent in the body is to be in the place of Hades, in torment. Pag believer ka, to be absent in the body, you are present in the Lord. Tingin kayo, kaya mahalaga. Di ba sinasabi sa iyo, mag-Bible study tayo dyan sa mga dyan, para yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin, iyaya natin, preach natin itong gospel. Kahit na sila mga sanggano, dahil nanampalataya sila kay Jesus, pag namatay sila, kay Jesus sila. Kahit anong bait nila, hindi mabait si pastor, wala nang kaaway yan, bait. O sa impyerno, doon pa rin sila pupunta. Sa place of torment. Anong tawag? Hades. Pag dumating si Jesus, they will be judged, finally, with finality, to eternal, sa Gehenna. Nandiyan po ba kayo? O, tingin. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga narito hindi makakapunta diyan at ang mga nariyan na hindi na makakapunta rito. Nakita nyo? So it is isang place, ito yung bangin, nandun yung mayaman, nandito si Abraham at saka yung si Lazarus. Called Hades. Place of death, place of waiting. So when Jesus died on the cross and rose from the dead, everybody who is in the place of comfort, nandun na kay Lord. Pero yung wala, hindi nanampalataya, nandun pa rin. Nandun pa rin sa Hades. Pagbalik ni Jesus, bibigyan na ng lahat ng glorified body, tayong nanampalataya. Yung mga nandun sa place of torment, ayan na, final na. Ihagis na sa incinerator. Tapos ka. Buhay ka pa. Wala na. So meron. Hindi pwede. So lagi hong final na. Alam mo, nagsasalita yung mayaman, no? Yung spirito, yung kaluluwa niya, nakikipag-uusap. Yung body niya, nandun na, di ba? Wala na, patay na, di ba? Bumalik na sa alabok, di ba? Ganun din sa atin. 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, nakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro. Tinan mo, hindi malis yung utak. Ginagawa talaga ito. Kasi yung magali ng mayaman na to. Nando na sa place of torment, feeling bossing ka eh. Tusan niyo po si Lazaro sa bahay ng aking ama. Parang nire-request siya kay amang Abraham na bumalik, mabuhay sa mga patay si Lazaro at pupunta sa bahay ng tatay niya. Bakit daw? Kasi siya hindi na makakapunta. Wala na eh. Ang mga nariyan, hindi na makaparinig. Ang mga nariyan, hindi makaparinig. Wala na. Final na. Pag hindi ka nanampalataya kay Jesus, yung mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, hindi nakapanampalataya kay Jesus. Pagpatay nila sa Hades sila, final. Pagdating ni Jesus, they will go to eternal fire. Final yon. Hindi yun nakukuha ng kabaitan, religious activities. Wala. Kaya ganun kahalaga yung gospel. Huwag nating nilalaro-laro lang yan. Destiny yan. Eternal destiny ang pinag-uusapan dito. Oh, tingin. Bakit? Pabalikin mo. Mabuhay si Lazarus. Papuntay mo sa bahay ng tatay ko. Bakit? 28. Sa aking 5 kapatid na lalaki, meron pa siyang 5 kapatid na lalaki na buhay pa. Suguin po ninyo si Lazaro upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Dito sa mundo, tayo nagpipray sa mga patay. Yung mga patay, sila nagpipray para sa atin. Na maligtas tayo. Tapos tayo pa nagpray, ano nga niya, yung kaluluwa niya, saan ba yung kaluluwa niya? Ayan na nga yung destinasyon eh. Iisip pa kayo. Basta pag hindi na nampalataya, andun na, sa Hades. Kaya nga, dapat yan yung mag-challenge sa atin na hindi talaga tayo mahihiyang i-preach yung gospel. Ayan ang kahantungan ng mga tao.
Tapos sasabihin, pupunta sa punto, wala na si mama, alam ko nasa langit ka mama, magkikita rin. Oh, talaga ba? Gano'n ka kasigurado? Ayan sinasabi ng Bible, kung sino nasa piling ni Jesus. Oh, pag patapos nating maintindihan to, at doon sa mga mahal natin sa buhay na una na, pagpalagay nyo na nampalataya sila sa gospel, magkikita-kita tayo. Pero pag hindi, kahit anong prayer dito, wala na. Hindi naman papalitan yung destiny na yun. Amen. Para wag silang humantong dito sa lugar ng pagdurusa. Utusan niyo po si Lazaro, bubalik. Ano sagot ni Abraham? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, they have Moses and the prophets. Let them hear them. O tingin, mga GCC. When you listen from the law of Moses and the prophets, what will you hear about it? It's about Christ's death, burial, and resurrection. You will hear about the gospel. Sabi niya mga Abraham, nandun na yung gospel! Dahil hindi pa namamatay si Jesus, nandun na yung Moses and the prophets! Hindi sinabing, let them do it. Basta, let them heal them. Faith cometh by the message of the scripture to the Moses and the prophets about Christ, death, burial, and resurrection. Which we call the gospel of Christ, the gospel of grace. They listen to them. Right? Hindi ko kayo marinig. Sumagot ang mayaman, hindi po, sapat ang mga iyon. Ha? Hindi pa ba sapat ang grace at kamatayan at pagabuhay na muli ni Jesus? No, sapat na ho. Si Jesus sapat na. Para mapatawad ang ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng kaligtasan at may buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Hindi na tayo dadalhin sa Hades. At hindi na tayo parurusahan sa Gehenna. Pambihira. So yan yung challenge para ibalita natin. Sumagot ang mayaman, hindi po, sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila si Lazaro na isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila. Tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. So ang isip ng mayaman, pagpapakabait, tatalikod sa kasalanan, hindi na magkakasala para hindi sila pumuntong sa Hades. Wrong! Anong sagot ulit ni Abraham? Pagpapakabait. Isipin mo yun yung isip ng mga tao. Sagot ni Abraham, but Abraham said to him, basa ulit sa English, if they and the prophets. And who is the message of Moses and the prophets? Neither will they be persuaded though one rise from the dead. Hindi po sapat ang mga Abraham. Pag may patay na nabuhay, magsisisi sila, magpapakabait sila, tatapid kasi akala nila, yun ang paraan para maligtas ka at pumunta ka sa presensya ni Lord. Kaya inulit-ulit ni Abraham. Nandyan po ba kayo? Kinonfirm ni Jesus, di ba? Kinausap niya yung mga disipulo, yung mag-asawang disipulo at yung mga disipulo. Nung nabuhay sa mga patay si Jesus, sinabi niya, then He said to them, foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Mga sinabi ng mga propeta na si Kristo ay magbabata, ipapako sa krus dahil sa ating kasalanan, ililibing, pagkatapos sa 3 araw ay mabubuhay ng magbuli. Tapos sabi, and beginning at Moses, andun na, and all the prophets. Sabi ni Jesus, He expound ni Jesus in all the scriptures, the things concerning Jesus. Nandun na yung the law and the prophets. It's about Jesus, His death, burial, and resurrection. Pag sumampalataya sila doon, hindi sila makakapunta dyan sa Hades na kung nasaan ka. Kasi yung mayaman naghihintay na lang. Pagbalik ni Jesus sa second coming, punta na ng Gehenna.
So, isipin niyo mo yan sa mga mahal niyo sa buhay. Oh, inulit-ulit ng Panginoong Hesus. Nabuhay na siya sa mga patay, itong set na to. Then he said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and the Psalm, concerning Jesus, his death, burial, and resurrection." And he opened their understanding that they may comprehend the scripture. Yung Genesis hanggang Malakay. Amen ba? 2 beses inulit ni Amang Abraham sa mayaman. Pinipilit niya yung paniniwala niya na pag nabuhay sa mga patay. Hindi, sa panahon na nila, nabuhay sa mga patay si Lazarus. 4 days, di ba? Namatay, buhay. Wala naman naniwala. Si Jesus, pinako, nabuhay na patay. Wala naman naniniwala kasi ayaw nakita ng Diyos na tumingin tayo sa mga himahimala. Gusto ng Diyos makita natin yung Diyos sa Scripture. Sa Scripture. Kasi pag makikita natin si Jesus, His death, burial, and resurrection. And you will believe that. Sabi ng 46. Sabi ni Jesus yan, ha? Then He said to them, "Thus it is written, thus it was necessary for Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And then the repentance and remission of sin should be preached in the name of Jesus in all nations, beginning at Jerusalem." Naintindihan niyo po ba? Ganyan kahalaga. Huwag lang tayo mag-pray doon sa mga tao kasi may sakit, pinag-pray natin gumaling. Nonsense. Kung hindi natin sila tututukang manampalataya kay Jesus, para pag namatay sila, hindi sila dadalhin sa Hades. At pagbalik ni Jesus, hindi sila ipa-final judge to Gehenna. Ganyan kahalaga yan. Hindi ho yung, nakita niyo yung backdrop, hindi, payamanan, maraming pera, okay na kami, hindi kami nakapag-church, dami naman ng pera. Ganda pa yung bahay namin, pagkain namin, gourmet, everyday. Bahala na si Pastor, kaya ko praise the Lord, bahala kayo. Nakuha niyo? Bibili pa kami yung bahay, kaka-kotse. Yan. Enjoy ka. Akala niya, hindi pala nyo. Ha? Kita niyo yan? Gourmet. Everyday ang lupit. Tignan niyo, sabi ni Paul, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you." Kaya kailangan balik-balikan niyo yan para malagay dito at lumibing dito. "The gospel which I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved." Ligtas kayo. Na pag namatay kayo ngayon, diretso kayo kay Lord. Ngayon, as in, lahat tayo mamamatay ngayon. Diretso tayo kay Lord. Pero pag wala si Jesus sa atin, wala yung gospel, diretso tayo dun sa Hades, the place of torment. Waiting. Sana may chance. Mag-pray kayo dyan na sa lupa. Wala. Lalo lang padadali ng pagdating ni Lord. Mas maganda yun. Pag dinala ako sa Gehenna, doon ako sa likod. Hindi ho, puro puyo yun at uod na hindi namamatay. Lahat yun. Walang place na safe doon. Ang hindi lang mamamatay doon, yung fire at saka yung uod. Pero ikaw, i-incinerate ka, tapos ka na. Ay, hindi pala ikaw. Yung mga hindi maniniwala. By which also you are saved. Mga kapatid, sabi ni Pablo, dinideklara ko sa inyo mabuting balita na pinangaral ko sa inyo, na tinanggap nyo at tinayuan ninyo. Pag tinanggap niyan, diyan kayo nakatindig. Ligtas kayo. Ligtas kayo. Anytime, any moment, anywhere. Ligtas kayo. If you hold fast to the word which I preach to you, unless hindi nyo naintindihan yan, hindi yan ang pinanampalatayaan nyo. Bali, wala yung pananampalataya nyo. Verse 3. "For, diniliver ko sa inyo, una sa lahat, tinanggap ko rin yan. Yan din yung tinanggap ko. Yan din yung pinanampalatayaan ko. Na si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan according to the law of Moses. According to the prophets.
Yan po ang ibig sabihin ni Paul na sinabi niya mga Abraham doon sa mayamang nasa Hades. And Jesus rose, was buried, and then He rose again the third day, according to the law of Moses and the prophets. Ang tamang pananampalataya ho yan, puro pa-Jesusan lang tayo, puro Jesus lang tayo. Hindi ho pabaitan, hindi ho, walang pabaitang labanan dyan. Pa-Jesusan ka. Jesus na Jesus ka lang. Pag tinignan ka sa harap, Jesus to. Tinignan ka sa gilid, Jesus to. Tinignan ka sa gilid, Jesus to. Tinignan ka sa likod, Jesus. Tinignan ka sa tuktok, Jesus. Jesus. Hindi, pag tinignan ka sa harap, Jesus. Pero pag nakatalikod, pera, yun, patay ka.